Though I could be better than I've ever been. Got friends, a family, and a place to stay. Though I should be better than ever when I see my loved ones every day. I know for every laugh we share today. Hello mga palangga, good morning. Ay, good morning na ba? Good morning pa ba? 3:30. Good afternoon mga palangga. Na-miss ko kayo. Andito ako ngayon sa kwarto namin kasi ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit putol yung ating video. No, kung bakit putol siya, hanggang Doha lang yung video na nakuha ko mga palangga nung umuwi kami ni Arto. Actually, nandito na kami sa Finland. Kasama ko na yung mga anak ko, mga palangga. So, papaliwanag ko sa inyo kung ano yung nangyari sa Pilipinas. Hanggang ngayon, pag naalala ko yun, parang nanginginig pa ako, mga palangga. Parang kinakabahan pa rin ako ba. Wait lang. Sabihin ko na ba? Yan. Ganyan. Parang malayo kasi, no? Parang malayo siya. Gusto ko yung medyo malapit. Sige, hawakan ko na lang kayo. Ganyan na lang. Dito na lang. Yan, ganyan na lang. Siguro. Para maano ba yung pag-uusap natin. Ayan, ganyan. Para maliwanag. Hawakan ko na lang siguro kayo. Wait, ayan. Medyo mahaba itong kwento ko mga palangga. So, get ready. Nung nasa Doha na kami, diba pumunta na kami ng sumakay na kami ng eroplano pa Manila. Nung dumating na kami ng Maynila, naglanded na kami ng Maynila. Siyempre, excited ako. Makikita ko na yung family ko, ganyan. Tapos, especially yung mga anak ko, mga palangga. So, pagdating namin ng Maynila, diba, didiretso ka muna ng security. Doon sa security. Bago mo makuha yung mga bagahe mo. So, pumunta kami ng immigration. Dahil kasama ko si Arto, pumila kami sa foreign passport. Yun. Nung nakapagpila na kami doon sa foreign passport, babae yung nandoon na immigration. Tapos, ang binigay ko kaagad yung aming passport. Dalawa kami ni Arto. Tapos, masungit siya mga palangga. Iwan ko kung ganon talaga yung attitude ng mga taga-immigration sa atin. Masungit talaga sila. Ibang-iba sila sa immigration ng dito sa Finland. Kasi dito parang welcoming sila. Yung iba friendly pa, ganyan. Tapos, nung inabot ko yung passport namin ni Arto, sabi niya kaagad, magkano kayo? Yung mukha niya talaga mga palangga, suplada, maldita. Magkano kayo? Sabi niya. Hindi, sabi ko sa kanya, magkasama po kami, ma'am. Sabi ko ganyan. Kaya nga, magkasama kayo, anong relasyon niyo sa isa't isa? Sabi niya sa akin. Ganun. Sabi ko, boyfriend, girlfriend po kami. Boyfriend ko po siya. Sabi ko ganyan. So, check niya na yung passport ko. Yan. Ganyan, check niya na. Tapos, medyo matagal niya tong ganyan. Pero alam mo naman yung sa immigration natin mga palangga, di ba? Hindi mo makikita kung ano yung ginagawa nila doon sa desk nila kasi para siyang may harang. Yung lamesa nila ba, hindi siya yung makikita mo yung passport mo mismo kung anong ginagawa nila doon. Para siyang may harang ba. So, ginaganyan niya. Tapos, tinatakan niya itong passport ko. Tinatakan niya. Ayan, kailan ba kami umuwi ni Arto? Basta, tinatakan niya. Tapos, pagtatak niya, binigay niya kaagad yung passport ko. Tapos, yung kay Arto na naman na passport, tinignan niya lang yung front page. Ginanyan niya lang. Ganyan. And then, binigay niya na kaagad, ganyan. So, ako, dahil masungit siya, maldita siya sa akin, tapos, binigay niya na yung passport namin, kinuha ko na, nilagay ko na sa bag ko yung passport namin ni Arto.
Hindi ko na binuklat-buklat, mga ganyan-ganyan. Kasi ayoko na siya makita, mga palangga. Kasi, ano talaga yung mukha niya? Parang irritable siya ba? So, dumiretso na kami ni Arto. Ang iniisip ko na lang talaga is, makuha ko yung bagahe namin, naming dalawa, tapos, kasi marami kaming bagahe, mga palangga eh. Parang anim yung dala naming bagahe. Kasi may pinadala yung mga kaibigan ko ba. So, ang iniisip ko, naghihintay na yung mga bibigyan ko ng 2 maleta, na doon na sila sa labas, naghihintay na, kaya nagmamadali na rin kami ni Arto. Tapos, pagkatapos nun, uhaw na uhaw kami ni Arto, pagod na pagod kami, ganyan, kasi matagal lumabas yung bagahe namin. Sawa ng Diyos, dumating naman lahat ng bagahe namin. Hindi siya nawala, kompleto. Tapos uminom pa nga muna si Arto ng maiinom bago kami naghanap ng hotel. Kasi ang balak sana namin, mga palangga, doon kami sa 3rd floor, sa taas. 3rd floor ba yun? 3rd floor ata yun. 3rd floor ata. Yung may ano doon, yung may lounge. O, doon na sana kami magpapahinga ni Arto. Kaya hindi kami nakapag-book ng hotel. Kasi doon ang balak namin na magpahinga. Sarado, mga palangga. Kaya hindi kami natuloy doon, kaya kailangan namin mag-book ng hotel. Ayun, naano na naman kami na Arto. Tapos, yung nag-book na kami ng hotel, mga palangga, pagdating namin ng hotel, gabi na. Kasi nag-arrive kami ng Pilipinas 5 o'clock ng hapon. Ginabi na kami. Pagdating namin ng hotel, mga 7, around 8, mga ganyan, mga palangga. Nagpahinga muna kami, nag-order pa kami ng pagkain. Tapos namin kumain, hindi ako makatulog kasi iba yung yung time difference pa. Nag-a-adjust pa ako ng time pagdating ko ng Pilipinas. Hindi ako makatulog hanggang dumating na yung 10 o'clock. Sabi ko, iayos ko na itong mga gamit natin kasi bukas maaga pa yung flight natin pa Jensan, 4 o'clock ng umaga ng madaling araw. So, ang una kong sinepty yung passport namin, mga palangga. Kasi naalala ko, baka may ginawa sa passport ko, ganyan. Nako, mga palangga. Pag-check ko, ganyan. Tinapon ko kaagad, ginanon ko siya. Sabi ko, naiyak na ako. Parang nag-panic attack na ako, mga palangga. Anong gagawin natin? May flight tayo sa May 8, ganyan. Sabi ko, April 29 pala kami dumating ng Pilipinas. Nakalapag. Anong gagawin natin? Napunit niyo pa. Umiyak na ako, mga palangga. Kasi may flight kami ng May 8. Ganyan. Tingnan niyo ang ginawa. Tingnan niyo ang ginawa, mga palangga. Di ba? Ayan na nga. Ito yung ginawa nila, mga palangga. Ayan o. Pinunit talaga siya. Ginanon talaga siya. Tear off talaga. Ganyan. Ganyan talaga. So, ang inisip, nag-ano na ako nun, mga palangga. Nagpanic na ako. Tinawagan ko yung kapatid ng papa ng mga anak ko kasi yung may hipag silang taga-immigration, kung anong gagawin, kung ano ba ang dapat gawin, kasi may flight kami ng mga palangga, May 8. April 29 kami dumating. 1 week lang talaga sana dapat kami magstay ng Pilipinas, mga palangga. Kasi gusto ko dalhin na dito kaagad yung mga anak ko. Kasi kung magtatagal ako sa Pilipinas, mapapagastos ako, mga palangga. Hanggang naisip ko ba? Yung ganon. So, pag umiiyak na ako kay Arto. Sabi ni Arto, bakit nila ginagawa iyan? Sabi niya. Nag-comment pa nga siya na, shit country. Ganyan. Pasensya na kayo sa word, pero yun talaga yung sinabi. Ganyan. Bakit nila ginagawa yan? Bakit nila pinapahirapan yung mga countrymen nila? Ganyan. Sabi niya. Tapos, so, gano'n na. Nagpanik na ako. Ako naman, ako ni Arto na mag-relax lang, gagawa natin ng paraan, kung ano ba ang dapat natin gawin. So, ang sinabi niya sa akin, pumunta tayo ng airport, magtanong tayo doon kung tatanggapin ba itong passport ko na may punit. Yan, ito, na may punit siya. Kung tatanggapin ba ito na may punit. Kasi yung front page, mga palangga, wala naman siyang punit. Buo pa siya,
Dito po yung mga pangalan, yung mga information ba, andyan pa. So, 10:30, pumunta kami, bumalik na kami ng mga palangga. Terminal 3. Biro nyo, yung binigay nilang sa amin, abala. Wala kaming tulog. Si Arto walang pahinga, walang tulog. Yung flight namin ang haba-haba. Tapos dahil lang dito, ganyan. So, ayan na nga. Pumunta kami ng airport, tapos nagtanong kami doon sa security kung paano ba namin makakausap yung immigration, ganyan. So, nag-ano sila ng immigration officer. Nagtanong sila doon sa immigration officer kung ano ba daw ang dapat mong gawin. Sabi ng immigration officer, hindi nila kami hinarap mga palangga. Hindi kami hinarap ng immigration officer doon sa Terminal 3. Sinabihan lang nila yung security guard na magtanong daw kami sa airline kung tatanggapin ba ng airline itong aking punit na passport. So, yun na naman. Parang pinasa-pasa kami mga palangga. Pinapasa-pasa kami. So, pumunta kami sa Qatar Airways. Doon sa Terminal 3, sa office nila. Pumunta kami doon. Nagtanong kami. Yung Qatar Airways, sabi, magi-email. Hindi daw nila alam kung anong gagawin. Tapos sabi daw, magi-email sila kung tatanggapin ba tong passport ko, kung pag check-in ba, tatanggapin ba talaga ito, or ano. Tapos, kinuha yung email ko, yung telephone number, mga ganyan. Mga palangga, naghintay ako. Tinatawagan ko sila, kinuha ko rin yung number, tinatawagan ko sila. Walang sagot sa tawag, walang email na dumadating, kung ano ba talaga. So, nung tapos namin doon sa airline, pagkatapos namin doon sa Qatar Airways, naghintay na lang kami ng flight namin mga palangga, papunta ng Jensan. Nag-check-in kami ng, alas 2 ata yun, ng madaling araw. Kasi 4 o'clock yung flight namin. Nakarating naman kami ng Jensan, ng maayos. Buo, kumpleto ang gamit, mga maleta namin, kumpleto. Tapos, buti na lang, may nakuha kaming, yung nirintahan naming sasakyan mga palangga. May service kami ni Arto. So, pag lapag namin sa Jensan, alas 6 ng umaga, tumiretso kami ng bahay, nakarating kami ng bahay, mga 8, mga 10 pala kasi, dumaan pa kami ng Coronadal, nag-grocery kami ng mga makakain ni Arto. Tapos, makarating kami ng bahay mga 10. Si Arto mga palangga, siya, antok na antok ka. Naawa talaga ako sa kanya mga palangga kasi antok na antok siya. Sabi niya, magpapahinga lang ako, matutulog lang ako ng mga 2 oras, tapos babalik tayo sa Jensan. Babalik kami sa Jensan mga palangga kasi pupunta kami sa DFA at sa immigration doon. So, pagkatapos nun mga palangga, yung mga mga 1 o'clock na ata, mga alauna na ata, alauna ko na ginising si Arto, basta gisingin mo ako, pag ready ka na, at basta nakapagpahinga na ako ng 2 to 3 hours, sabi niya sa akin. So, ginising ko na, wala na talaga akong, mga palangga, hindi ako makatulog kasi problemado ako paano ako makakatulog, diba? So, yun na, ginising ko na siya, kung ready na ba siya, kung nakapagpahinga ba siya, kasi alis na kami, worried din ako kasi Tapos, ang biyahe pa Jensan is, kung mabilis kang driver, kaya mo yan ng 1.5 hour, 1 hour mga palangga, kaya yun. Pero kasi si Arto, nangangapa pa siya sa way ba, papunta ng Jensan, kasi yung mga sasakyan sa Pilipinas, alam mo naman mga palangga, harurot, liko dito, liko doon. Hindi siya sanay sa ganyan mga palangga. So, alam mo yung biyahe namin, umalis kami ng alauna, nakarating kami ng alas 3 na hapon. Nakarating kami ng alas 3 ng hapon sa Jensan kasi, siyempre si Arto nag-iingat pa siya ba. Alam mo yung mga driver sa atin mga palangga, yung mga kaskasiro, ganyan, liko dito, liko doon. Sabi ni Arto, bakit ganyan? sabi na wala daw traffic lights, mga ganyan, hindi daw sumusunod sa rules and regulation, ganyan ba yung comment ni Arto. So,
Ganun naman talaga, totoo naman talaga mga palangga. So, nung nakarating kami ng Jensan doon sa DFA, mangyak-ngyak ako mga palangga na nagkwento sa kanila kung paanong nangyari ito sa akin. Sabi ko, umalis ako ng Jensan, sabi ko doon sa desk sa desk officer doon sa DFA. Paano ito nangyari sa akin, ma'am? Buti na lang mabait yung babae doon. Accommodating siya mga palangga. Paano ito nangyari sa akin, ma'am? Umalis ako ng Finland. Chinek ko ang passport ko kasi ang dami kong nababalitaan na may mga punit-punit passport. Chinek ko kumpleto ang passport ko. Nakaalis ako ng Finland na walang problema. Pagdating ko ng Pilipinas, paglabas ng immigration, pagdating ng hotel, ganito na. Ayan, ganyan na siya. Sabi niya, tinignan niya nila, ganyan. Tapos sabi naman ng DFA sa akin, kung sa amin lang, ma'am, sabi niya, walang problema sa amin. Tatanggapin pa rin namin yung passport mo kasi yung front page, kumpleto, sabi niya. Pero ang hindi natin alam, kung palulusutin ka ng airline at ng immigration, kung palalabasin daw ba ako. Kung makakalabas daw ako ng Pilipinas, sabi nila, kung makakalabas daw ako ng Pilipinas, papayagan ako ng airline tsaka ng immigration na lumipad pabalik ng Finland. Paano naman sa Finland? Tatanggapin ba nila ito? Ganyan. Sabi niya ganun. So, kailangan ko talagang malaman kung tatanggapin ng Finland yung passport ko na ganito. Tsaka hindi din kami nakakasiguro, walang kasiguraduhan kung tatanggapin ito ng immigration tsaka ng airline. Yung airline, wala namang walang balita mga palangga, walang email, walang silbi. Ewan ko bakit ganun yung service sa atin mga palangga, no? Hindi sila honest. Yung mga sinasabi nila, hindi nagkakatotoo. Hindi nila tinutupad yung mga sinasabi nila. Hindi sila honest yung sa Pilipinas, yung service sa Pilipinas. Dito sa Finland, trust ang number 1. Ang number 1 talaga na dito, pinakamaganda. Trust dito sa Finland. Kung ano yung sinabi nila, yun yung gagawin nila dito. Kaya, mas gugustuhin ko na dito ako magstay sa Finland kaysa sa Pilipinas, mga palangga. So, ayun na. Kinausap na naman ako sinabihan na naman ako ng DFA, sabi nila, punta ka doon ma'am sa may immigration, magtanong ka kung anong dapat mong gawin, kung tatanggapin ba nila, advisean ka nila, kung ano ba. So, pinasa na naman ako doon sa immigration mga palangga. Malapit lang naman yung office ng DFA tsaka immigration, magkatabi lang. So, nagtanong ako doon. Alam mo, sabi pa ng immigration, hala, ginawa nila to sa passport mo, ma'am. Sabi, mabait naman si kuya immigration. Ang hindi ko lang nagustuhan sa sinabi niya mga palangga, baka naman yung Finland ang nagpunit nito, ma'am. Kasi hindi naman nagpupunit ng passport ang immigration. Sabi niya ganun. Ang tenga ko mga palangga, parang Sabi ko. Tapos, hindi ito magagawa ng ng Finland. Hindi naggagaganyan ang Finland. Nagpupunit ng ganyan kasi mahalaga sa kanila ang passport. Tinanong ako kasi nasa tabi ko lang si Arto Sabi ni Arto, ano daw ang sinabi? Kasi hindi maintindihan ni Arto ba? Pinaliwanag ko kay Arto. Sabi niya, baka daw Finland ang gumawa nitong pagpunit ng passport ko. Sabi kong ganyan kay Arto. Ay, nag-react talaga si Arto mga palangga. Sabi niya, Finnish people don't do that shit things. Sabi niya ganun. Na hindi daw ganyan yung mga Finnish people. Ano daw sila? Honest daw sila. Ganyan. Tsaka hindi sila gaya ng corrupt ba? Hindi daw sila corrupt. Ganyan. Sabi niya. Na-insulto yung doon mga palangga. Yung immigration. So ganun yung nangyari. Sabi ng immigration, ipaano mo na lang ito, ma'am. Ipa-emergency renew mo na lang. Ganyan siya. Kasi may expire naman na sa 2028. Ito 2025 na tayo ngayon. Sabi niya ganon. So, after nun mga palangga,
Nag-ano naman kami, umalis na naman kami ng immigration na lupay-pay na naman yung balikat namin. Lupay-pay na naman yung balikat namin na Arto. Bumalik na naman kami ng DFA. Ma'am, sabi ng immigration, sabi ko, ipaano na lang do. As in, maiyak-iyak talaga ako mga palangga. Umiyak. Hindi maiyak-iyak ha, umiyak na talaga ako doon. Emergency renew. Alam mo yung itsura ko doon mga palangga. Yung parang stress na stress. Yung bago kong passport. Alam niyo ba yung bago kong passport? Stress na stress yung mukha ko. Nakaitim pa ako ng t-shirt. Oo. Tapos, sabi niya, sabi nung nung babae, inasikaso na nila. O sige ma'am, emergency na lang natin ito. Kailan ba yung flight mo? May 8. O, kung 5 days, Manila pa lang yan eh. Mga pa yan dito makakarating. Pilitin natin na makahabol sa May 7, pero hindi kami makapromise ma'am ha na darating talaga yung passport mo ng May 7. Ganyan. So, inano ko na lang mga palangga para kasi hindi ka naman talaga sigurado dito eh. Wala kang kasiguraduhan kung pasasakayin ka ba o hindi, di ba? Ganyan. So, ganun na lang. Ganun ang ginawa namin. Emergency renew. Nag-fill up ako doon. Kinuhaan pa ako ng report kung paano napunit. Paano ko. Sinabi ko na nakalagpas pa kami ng immigration. Tapos, pagdating namin ng hotel, pag-check ko, ganito na. Tapos, ang sabi ko pa doon, kung punit itong passport ko pag alis ko ng Finland, sana doon pa lang sa Finland, sinabihan na ako, ma'am, punit yung passport mo. Hindi pwede, ganyan. Bakit ganito? At, kung punit yung passport ko na dala-dala ko galing Finland, sa immigration pa lang ng Pilipinas, nasita na ito kasi, ganyan niya eh. Ganyan niya doon sa desk niya. Binuklat-buklat niyang ganyan. Tapos, di ba sasabihan ka naman noon na, bakit punit tong passport mo, yung malditang immigration? Di sana nakita niya ito mga palangga, di ba? Dapat sana sinabi niya sa akin, bakit punit tong passport mo? Sabi niya, di ba? Wala eh. Wala siyang sinabi mga palangga. Binigay niya sa akin ng ganyan. So, sinong paghihinalaan ko na pumunit ng passport ko, di ba? Kaya, parang napaka imposible kasi nakalagpas pa kami ng immigration. Alangan naman punitin ko yung passport ko mga palangga. May flight kami ng May 8. Naman punitin ko, di ba? So, ayun na. Nag-renew na ako doon. Nagbayad ako ng expedite na 7 days. Sabi nila, darating 7 days. Expedite. Naghintay na naman ako. Nirebook ang ticket ng May 15 ata. May something ganyan. May 15. Basta nirebook yung ticket ko ng May 15 kasi hindi pa. Wait lang. Hindi pa pala kami nag-rebook. Hinintay muna namin yung passport ko bago ako nag-rebook. So, May 7 na mga palangga. May 7, bumalik na naman kami ni Arto sa Jensan kasi nagpalo up kami ng passport ko kung nandyan na ba kasi wala naman silang text kung nandyan na, ganyan. Nung pagbalik namin doon, wala pa rin, maiyak. Ma'am, flight ko na bukas. Sabi niyo expedite, 7 days, ganyan, sabi ko. Gusto kong magmura doon mga palangga kasi heartbroken talaga ako pero may nakalagay doon. May nakapaskil doon na ang pagmumura sa mga staff doon sa DFA ay bawal at makukulong ka. Kaya pinigilan ko na lang talaga yung sarili ko, ma'am. Sabi ko, paano ba yan? May flight ako ng May 7. Sabi ko ganyan. Nagbayad ako ng expedite. Sabi ko. So, May 7 ng gabi, na kami mga palangga. Nag-rebook na kami ng flight. Nirebook na ni Arto yung flight ko. And then, nirebook niya ng 15. Nirebook niya ng 15. Ngayon, pagkadating ng 15 mga palangga, wala pa rin yung
yung passport ko wala pa rin. Wait lang, tingnan ko muna ha, kung tama ba yung date na sinasabi ko ha. Tingnan ko muna mga palangga, kung tama yung date na sinasabi ko ng pag-rebook ng ticket. Parang may, di ba ganyan? Tapos, oo, parang May 15 yung pag-rebook niya ng ticket, mga palangga. Yun, naputol na naman yung ating video na mamatay. Parang may ano na tong camera ko, mga palangga. May problema na siya. Siguro kasi hindi ko siya masyadong ginagamit. So, nag-rebook kami ng May 15, tapos nag-update na naman ako sa DFA. Umalis na si Arto ng May 8. Nauna na siya kasi hindi na masasayang yung ticket niya, mga palangga. Wala nga naman, sasayangin namin yung ticket niya. So, nauna na lang siya. Yun. So, nag-book kami ng 15. Hindi na naman dumating yung passport ko, mga palangga. Mabubuang ako. Ayan, pinalitan ko ng battery kasi sobrang init. Sabi ko, ma'am, bakit ganun? Sabi kong ganyan. Expedite yung passport ko. Sabi kong ganyan. Flight ko bukas, May 15, sabi ko. Tapos sabi niya, wala talaga kaming magagawa, ma'am, kasi hindi pa talaga dumadating yung passport nyo. Kasi 'di ba May 12 election yun, mga palangga. Sabi pa nila, election, Saturday, Sunday, wala din daw process ng passport, ganyan. So, sabi ko, ang gagawin ko? Sabi kong ganyan. Parang gusto ko na talaga silang murahin, mga palangga. Pinipigilan ko lang talaga yung sarili ko. Ganyan, parang, ganyan ba? Tapos noon, wala na akong magagawa, mga palangga. Anong magagawa ko nung kahit maglumpasay pa ako dun, mga palangga? Wala, hindi ko talaga makukuha yung passport ko. So, rebook na naman kami ng ticket kinagabihan ng May 14. Nag-rebook na naman kami ng ticket. Yung ticket ko ng ticket namin Jensen to Manila, Manila to Doha, Finland, ganyan. May 23 ang second rebooking. And then dumating yung passport ko, mga palangga, is May 19. Nag-renew ako ng passport April 30. Dumating siya May 19. Expedite yun, ha? Expedite. May 19 dumating. Tingnan nyo naman yan. Kaya ako, wala na talaga akong yung hindi, ang hirap ipaglaban ng Pilipinas, mga palangga. Ang sarap sanang maging Pilipino kung yung mga kapwa natin honest, mga ganyan ba, ginagawa yung trabaho nila, ganyan. Masarap sanang maging Pilipino, pero ang hirap ipaglaban ng Pilipinas. Ang hirap ipaglaban. So, yun na, sa wakas, nakuha ko na yung passport ko, wala na. Yung after na nakuha ko yung passport ko, alam mo, nung nakuha ko yung passport ko, mga palangga, pagkuha ko, alam ko na may trauma talaga ako, mga palangga. Yung bag ko, nadala, may tissue doon. Pagkuha ko ng passport ko, ginanyan ko, parang nanginginig pa yung kamay ko. May trauma talaga ako. Binalot ko siya ng tissue para hindi mabasa, hindi matupi. Tapos, nilagay ko sa envelope. Ganon yung ginawa ko, mga palangga. Na-trauma talaga ako sa ginawa nila sa passport ko. Ngayon, may bago na akong passport. Pero yung itsura ko doon, stress, payat, maitim. Ayan yung itsura ko doon, mga palangga. So ngayon, yung nakuha ko na yung passport ko, kinamagahan, wala na, masaya na ako, mga palangga. Nawala na lahat ng stress ko. Parang yung lahat ng problema ko nawala na. Nag-celebrate na kami sa bahay, ganyan. Pero ang hindi ko alam, mga palangga, nalulungkot pala yung mga tao sa bahay kasi aalis na kami. Lalo na yung tatay ko. Nalulungkot pala siya. Hindi niya lang pinapakita, mga palangga. Pero nalulungkot pala siya kasi nalaman namin yan nung pag-flight na namin. Parang baliwala lang sa kanya.
baliwala na sa kanya. Tapos, pag flight na namin, sumama siya, naghatid, ganyan. Tapos, sa airport ng mga palangga, umiyak yung tatay ko kasi mamimiss niya yung mga anak ko. Ganon. So, iba pala yung nakasama mo. Naiyak ako. Kasi nakasama nila yung mga anak ko, bata pa lang. Simula nung na panganak yung panganay ko, si Risa, 1 month. Andyan na kami. Sa Pangasinan kasi siya pinanganak. 1 month siya, umuwi kami ng Tacorong. Hanggang doon, lumaki na siya hanggang naging 17 years old. Tapos yung anak ko naman si Andre, doon din lumaki sa kanila. Kaya siguro, namimiss talaga nila yung mga bata. Ganun. So, ayun lang, yung kwento ng aking, mga palangga, drama, na, trahedya, ba yung, yung, ba tong nangyari sa, sa travel ko. Talagang, tuwing travel ko na lang talaga mga palangga, merong nangyayari. Kaya, natatakot na rin ako umuwi ng Pilipinas. Gusto ko sanang, every year, or every once in 2 years, ganyan, makauwi. Pero sa nangyayari sa Pilipinas, parang wala ka ng pagkakatiwalaan. Security guard, immigration, taxi driver, kinukurap ka sa pamasahe, mga ganyan. Parang hindi mo na sila mapagkakatiwalaan yung mga tao doon, mga palangga. Hindi mo na mapagkakatiwalaan. Wala na. May trust issue na talaga ako sa Pilipinas. Kaya, mahirap nang umuwi talaga. Yan yung inaano ko ba. Ewan ko. Hindi ko masasabi kung kailan ako makaka-uwi. Pero, nag-promise ako na, sabi ko, hindi na ako babalik ng Pilipinas. Pero hindi naman yun nangyayari, mga palangga. Kasi Pilipino pa rin tayo. So, hindi man siguro ako makakabalik ngayon. Darating din yung time na kasi iniisip ko doon talaga ako magre-retire, mga palangga, sa Pilipinas. Magninegosyo, ganyan. So, yun lang. Tama na yung natin, yung kwento natin. Next, na naman, mga palangga. Next vlog na naman. Sa next vlog ko, kasama ko na yung mga anak ko, mga palangga. And, yung in-upload ko palang video is late upload na yun. So, pasensyahan nyo na, mga palangga, ha? And then, kaya hindi talaga ako nakapag-upload kasi, paano ka naman makakapag-video na may dinadamdam ka, mga palangga, na may problema kang dala-dala sa ang sinasabi ko talaga sa inyo, hindi ako multitasking. Hindi ako multitasking. Gusto ko kung yung problema ko, nakapokus na ako muna doon. Focus muna, and then isa na naman, ganyan. So, hanggang dito na lamang, mga palangga. And truly, na-miss ko kayo, and salamat at nandyan pa rin kayo sa akin, sumusuporta. Bye! See you again next time!